Sumainyo ang Panginoon, magandang araw po sa inyong makatanglaw. Ito pong ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay kasiyam ng Nobyembre at ating pong ginugunita ang pagtatalaga sa St. John Lateran Basilica. Ito po yung tinatawag natin na Mother of all Churches. Bakit po? Sapagkat ito po yung simbahan na nakatalaga sa obispo ng Roma. At sino po ba ang obispo ng Roma? Walang iba kundi ang Santo Papa, si Papa Francisco. Dahil ang Papa Francisco ang pinuno ng buong simbahan sa buong mundo. Kaya ang katedra niya na naandoon sa St. John Lateran Basilica, ito yung naging ina ng lahat ng simbahan. Napakaganda po sapagkat ito ang nagpapakita ng ating pagkakaisa, the Universal Church. Kaya po ang ating pagninilay ngayong araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 2, mga talata 13 hanggang 22. Si Jesus nagpunta sa templo at nagalit siya. Opo, nagalit si Jesus. Bakit? Sapagkat ang templo na dapat sana ay tagpuan ng Diyos at ng mga tao, at ang tao ay nagpupuri at nag-aalay sa Diyos, ito'y naging tagpuan ng magnanakaw, naging tagpuan ng mandaraya, naging tagpuan ng korupsyon. Bakit po? Hayaan yung ipaliwanag ko sa inyo. Ang mga tao nung panahon na yon, tuwing Pasko, once a year, sila po ay bumabalik sa templo, lalo tigit sa bayan ng Israel. Sapagkat ang mga Israelita po noon ay nagkawatak-watak na sila. Meron po tayong tinatawag na diaspora. Dahil nga sa kasaysayan, naging alipin sila kung saan-saan napatapon ang mga Israelita. At dahil sa kanilang dedikasyon, sila ay bumabalik every year. Pero alam nyo po, kapag galing ka sa malayong lugar, kinakailangang ikaw ay mag-aalay sa templo. At sa pag-aalay mo sa templo, alam nga namang may dala kang hayop sa paglalakbay mo. Kaya sasabihin nila, dito ka na bumili. Pero sa pagbebenta nila, naandun yung pandaraya. Naandun yung korupsyon. At kuminsan, kung may dalaman sila, napakahigpit po ng kanilang tinatawag na parang quality control. Alam niyo po, merong rule on purity, rule on perfection. Naku, hindi pwedeng ialay yan. Tabingi ang mata, tabingi ang tenga, hindi pantay ang paa. Eto na lang, bumili ka na lamang dito. Bakit naman merong mga namamalit ng pera? Sapagkat syempre po, anything that is foreign should not enter the temple. Kaya po, yung pera ng mga galing sa malayang lugar, hindi pwedeng pumasok sa templo. Magpalit tayo dito ng pera. Diyan papasok ang corruption. Kaya nagalit si Jesus. Naandun yung panlalamang, naandun yung pandaraya. Hindi ba't ang templo ay tagpuan ng Diyos at ng tao, na kung saan ang tao ay dapat nagpupuri, nagpapasalamat, nag-aalay sa Diyos. Pero hindi ganoon ang nangyari. Kaya nagalit si Jesus. Kaya nga po, ang mga tao, ang tanong sa kanya, anong karapatan mo na gawin mo ito? Sinabi ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito at itatayo ko sa loob ng 3 araw. Kaya nagtaka sila. Anong sinasabi mong itatayo mo sa loob ng 3 araw? Itanayo ito sa loob ng 46 na taon. Pero hindi nila naunawaan. Kaya nang si Jesus ay namatay at muling nabuhay, after 3 days, naalala ng mga alagad, ang tinutukoy pala ni Jesus, walang iba kundi ang kanyang katawan. Ang templo. Ito yung simbahan. The church is the body of Christ. At tayo po ngayon, ang body of Christ. Tayong bumubuo sa simbahan. Kaya nga po, pag pinag-usapan natin ng simbahan, hindi lamang po ang tinutukoy natin dito ay yung patong-patong na bato. Tayo ang simbahan. Pero alam niyo po, ang pagninilayan natin ngayon ay hindi na po muna doon sa simbahan na kalipunan ng tao. Gusto kong bumalik muna tayo sa basic na ano ba yung ating nagiging attitude din ngayon kapag tayo ay nasa simbahan. Ulitin ko, ang simbahan ay tahanan ng Diyos. Dito nakatira ang Diyos. Pero pag pumapasok tayo ng simbahan, do we have the sense of reverence? Do we have the sense of awe? Do we have the sense of fear and trembling kapag nasa harapan tayo ng tabernakulo? Parang wala na yata. Hindi tayo nag-observe nung tinatawag natin na genuflection. Ilan na lamang sa inyo ang nakakaalam ng kahulugan ng genuflection? Ito po yung tayo ay lumuluhod ng isang paing nakalapat sa sahig.
Nagagawa pa ba natin ito? O para tayong malayang naglalakad-lakad sa loob ng simbahan na para tayong nasa parke? Para bang wala ang Diyos doon sa tabernakulo? Ibalik natin ang paggalang at pagrespeto. Ibalik natin yung sense of divine. Ibalik natin yung presence of God sa loob ng simbahan. Nando naman. Kaya nga lamang, hindi natin pinaparangalan. O baka nga, hindi natin nararamdaman. Kasi pag pumasok tayo ng simbahan, ang focus dapat natin, hanapin agad nasaan ang tabernakulo kung saan naandun si Kristo. O minsan, hindi yan. Ang hinahanap agad natin sa tayo upo. Ang hinahanap agad natin kanino tayo tatabi. Ang hinahanap agad natin saan malinis, saan maayos. Yan! Nawawala yung sense of the divine kapag tayo nasa loob ng simbahan. At napakaganda rin po pag nilayan, ang simbahan ay tahanan ng Diyos. Pag sinabi nating tahana, tayo ay tumitigil ng pag-iyak. Sa Batanggenyo po, pag sinabing tahan ka na, ibig sabihin, stop crying. Hindi ba't kapag nasa loob tayo ng simbahan, sa lahat ng mga bigat na pinapasa natin, dito tayo tumatahan. Dito tayo pinakakalma. Dito tayo pinatitigil ng Diyos sa ating pag-iyak, sa ating mga pighati. Sapagkat dito dinidinig niya ang ating mga panalangin. Kapag nasa loob ba tayo ng simbahan, tunay ba tayong tumatahan? Tunay ba tayong nananahimik? Tunay ba tayong pumapasok sa isang pakikipag-ugnayan sa Diyos natin? Nakakalimutan natin. Sapagkat anong concern natin kahit nasa loob ng simbahan? Nasa loob na ng simbahan, naka-cellphone pa tayo, may tatawag bigla. Bakit hindi natin ma-silent kapag nasa loob tayo ng simbahan? Nasa loob na tayo ng simbahan, may ka-text ka pa. Nasa loob na tayo ng simbahan, lipad pa ang ating isipan. Sana mga kapatid, every time you are inside the church, huwag mong kalimutan, ito ay tagpuan ng Diyos at ng tao. Hindi ng tao sa tao. Ultimately, ang simbahan ay bahay ng Diyos at tayo nakikipagtagpo sa Diyos. Kaya, check our disposition when we are inside the church. Check what we wear when we are inside the church. Is it truly honorable before our King? Kaya kung hindi, tingnan natin. Baka hindi mo naunawaan kung sino ang tinatagpo natin sa loob ng simbahan.